natin ito. Nagkaroon ako ng live stream ito sa sa Senate hearing kay Kibuloy. So after I think almost half a year, Kibuloy dodging Ontiveros, 'di ba? Sa pasampinan ni Risa Ontiveros, siya parang teka, naririnig ba lakas ng ulan? Yung sa mga inuulan, stay safe. Okay? Hopefully you are high and dry. So for now, sana hindi mag-brown out. But basta yung kanina going back doon sa Senate hearing, matindi yung matindi yung yung ginawang pagtatago nitong si Kibuloy. Mula nung actually if you're gonna go back doon sa beginning ng kalbaryo ni Kibuloy, nagkaroon siya ng mga naging wanted siya. Nagkaroon siya ng mga warrant of arrest sa US. And apparently he was forced to come back here in the Philippines to escape the Americans. And then pinasampitan naman siya dito sa Senate naman ng Pilipinas sa pangunguna ni Senator Risa Ontiveros. Okay, and then may mga nangyari pa. Merong mga kaso na isinampa sa kanya at kinailangan siyang arestuhin na nagka-result sa isang mahabang drama doon sa KOJC compound sa Davao, 'di ba? Mga 2 linggo ata sila doon. Okay? But finally, long story short, si Pastor Kibuloy ay nadakip din sa wakas after 2 weeks nga ata, and now he has finally faced Risa Ontiveros. So mahaba-habang journey bago tayo nakarating sa sa hearing na ito, 'di ba? And itong si Kibuloy, meron pa siyang mga condition 'di ba? Ayaw niyang puntahan talaga. But si Risa Ontiveros, of course, namang nasa Senate siya, hindi naman siya pwedeng basta magbow, and kumbaga parang magpapadikta siya dito sa kay Kibuloy nga, di ba? So teka, ano sabi ni Madam Regina? Kawawa nga mga brethren niya, sila ang humarap. Doon sa KOJC kasi madami talagang mga madaming mga supporters talaga itong si Kibuloy dahil leader siya ng isang mega church doon, basically. And madami ang nagmamahal sa kanya doon at talaga namang hinarangan yung mga pulis. Libo-libo yung mga pulis na nandun, 'di ba? Until eto nga, sabi ni Jupau Gasol, na corner ang ating Pastor Kibuloy. At wala na siyang option kundi ang isuko ang kanyang sarili. Although may mga nagsasabi, sumuko, yung iba na aresto, yung iba nahuli. So semantics na lang 'yan. May mga, syempre, parang some people are trying to save face. Basta ang importante, nasa custody na at humarap siya na dito sa Senate hearing, sa Senate inquiry kanina. At itong si Risa Ontiveros ay, so inaabangan ko yan, 'di ba? Inaabangan ko talaga, kaya ko nga ni-stream dun sa sa drawing companion ko kanina eh. Yun nga lang, medyo bitin ako dahil walang masyadong pangyayari, 'di ba? Ito, so pero bago pinagsalita si Kibuloy, parang mga mahigit 1 oras na yata eh. Kasi inuna ni Risa Ontiveros yung of course may opening speeches sila. Tapos yung mga testimonies nung mga victims, 'di ba? Eto, may mga naka-blur pa na video. So nagsalita itong si Ukrainian, si Yulia
na taga-Ukraine. Hindi ko nga maalala kung ano eh. Pero ano na yan eh. Actually, I think nakwento na niya yung story niya before. So, more or less, may mga information na rin na lumabas sa social media tungkol dun sa mga kwento nung mga gawain nitong ating Pacquiao, 'di ba? So ngayon, itong si Risa Ontiveros, ang iniintay ko talaga yung magbayan sila. hindi ko na hindi ko na itatanggi hindi ko na itatanggi. Parang gusto ko magkaroon ng gusto ko magkaroon sila ng mga moment na magdebate sila dito sa hindi ko alam kung gaano magiging ka-intense yung salpukan nila. But tawag dito, medyo nabitin tayo dahil napaka-cordial ng ni Pastor Kibuloy. Ang iniisip ko nga sana si Pastor Kibuloy parang biglang umastang appointed son of God hindi niyo ako pwedeng questionin. 'Di ba? Sino ka ba? Pakawalan niyo ako ngayon. Iuutusan kita. Hindi ko maganda sana kung gano'n, 'di ba? Para mas masaya itong discussion natin. Kaso hindi gano'n nangyari. Actually, Pastor Kibuloy handled himself quite well dito, and of course, itinanggi niya yung kanyang yung mga accusations sa kanila, 'di ba? So yung mga accusations kasama diyan, of course, yung sexual assault, rape, yung tawag doon, yung yung coercion sa mga bata para mamalimos o magtrabaho, ganyan. Tapos meron pa yung yung mga angels of death na accusations na meron siyang grupo ng mga military men who basically kills for him, yung mga kaaway niya, and intimidate people, 'di ba? Para kay Pastor Kibuloy. 'Di ba? Tapos ano pa ba yung ibang akusasyon? Human trafficking basically. Tapos yung 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 sa pera ganyan, kasi nga yung lavish na lifestyle ni Pastor Kibuloy compared dun sa mga gumagawa ng ng mga trabaho na nagbibilad sa araw. Actually ngayon ko nga lang nalaman yan na parang 'di ba nung college ako, late 90s, early 2000s, nagbabas kasi ako araw-araw nun 'di ba? And madalas merong mga sumasampa yung namimigay ng ang binebenta ng babae na yun makapuno, 'di ba? Yung makapuno, magbebenta siya doon. Tapos after mga 1 month, mawawala, mapapalitan ng iba. Bas ibang naman ng binebenta niya. Tapos meron siya meron siya ng papel, 'di ba? Tapos nakalagay doon naka-Diyos 'di ba? Parang may mga Bible verse pa, tapos sasabihin nun scholar siya, tapos kailangan niya magtinda sa mga bus ng mga kakanin para ma-sustain ang kanyang pag-aaral. So naisip-isip ko, malamang mga Kibuloy yung mga yun, 'di ba? Siguro sila yun, 'di ba? Pero malay mo hindi, 'di ba? Pero baka pero feeling ko sila yun 'di ba? And wala akong kamuwang-muwang. Wala akong kamuwang-muwang na may ganun pala, na parang mayroon palang mega church / kulto. Yan, ito yung mga tao na nag-akusa kina Kibuloy and company. Tapos itong nanay na to, yung anak niya na hikayat nung Pastor Kibuloy, 'di ba? Tapos yung pastoral, 'di ba?
Pag kaya lumaki ang channel ko, ako'y magkakaroon din ng mga pastoral sa Sausawan Podcast. Baka si Chris Bakula. Anyway, etong for me, it's a little bit uneventful yung nangyaring hearing kanina, and pagdating dun sa ending, parang moving forward, parang sabi nung lalaki, halos wala siyang nakitang parang bagong batas na gagawin eh, 'di ba? Saan ba? Or maybe nalimutan ko lang. Pero maganda yung maganda yung closing statement ni Senator Ontiveros. Pakinggan nga natin ng konti. Ang pagkatao nila at Ito. paglaruan ang investigator and every agent when doing their work. In this regard, medyo nakukulangan po ang ating mga suporta dito sa ating mga ginagawa na ito. paniniwala. Pero kailanman, hindi ito katuwiran sa lantarang pang-abuso sa kapwa, lalo na ng mga kabataan at kababaihan. In the many painful hearings of the Committee on Women, Children, Buloy, ang Senado. Hindi ko naging madali ang naging laban natin. Tinatakot ang ating witnesses. May rally sa labas ng Senado sa tuwing may hearing dito noon. Pakinggan lang natin yung ano. May iba't ibang kondisyones para di sila humarap dito. May effort para i-reverse ang ruling ng chair to cite him in contempt before. And now, kahit sa airport ng ibang bansa, nagbebenta rin. Yung kampo ninyo, binantaan yung mga victim survivors natin, mga witnesses natin, at indirectly, binantaan yung sarili kong staff. Pero hindi po tayong lahat nagpatinag. Dahil hindi natin ugaling matinag. Lalo naman ng organisasyon na hindi milyon-milyon, libo-libo ang miyembro. So, human scale. Malaki man o maliit, ito ang malinaw. Inip na si Kibuloy. At yung nakaupo eh. Malicious and systematic subversion of personal will, autonomy, and dignity to make his victims participants in their own abuse, psychological, sexual, physical, and economic. Diba? Tama eh. Diba parang yun ang masakit dun eh. Dun sa mga nagiging biktima ng ganyan, na ikaw mismo participant ka. Katulad nga na sinabi niya, na pinapabayaan mo, na you will be pushed to the point na magpapaubaya ka na lang sa sarili mong pang-aabuso, 'di ba? Sa pang-aabuso sa sarili mo, 'di ba? And of course, kasama doon yung kulto, yung brainwashing, yung mga kulto techniques, 'di ba? Na kasi alam mo na eh, yung isang nag-testify nga dito, yung kauna-unahan na babae na nag-testify, sino ba yun? Teka, hanapin natin. Itong si madam na to. So, nagte-testify siya, tawag dito, aalinlangan na siya. Ang tagal. Kumbaga, nung una parang na-rape na nga siya eh, 'di ba? Tapos para sa hindi pa rin siya naniniwala na hindi niya matanggap na may mali na, 'di ba? Parang ginapang na siya ni Kibuloy ayon dun sa storya niya, 'di ba? Tapos it still took her many years, 'di ba? Until dinala siya sa Amerika, tapos nakikita niya na teka, yung mga pinagsasabi dun sa mga turo dun sa Pilipinas, hindi naman sinusunod pagdating dito sa sa Amerika, 'di ba? Nanonood sila ng sine, samantalang doon bawal. So, yung ganong simpleng bagay, 'di ba? So, until napakasakit sa kanya na hindi niya matanggap na unti-unti na-open yung utak niya eh. Kumbaga, yung cognitive dissonance, kumbaga hirap na hirap siyang labanan. Na parang
nandun ka sa punto na you don't feel right anymore. 'Di ba? Na alam mong may mali eh. Kumbaga hindi na masaya yung may bumabagabag na sa'yo, 'di ba? May bumabagabag na sa'yo sa bawat kilos mo. 'Di ba? Meron ka ng iniisip na, teka, tama ba 'to? Kinu-question mo lagi yung mga galaw mo. Pero at the same time, hindi ka makapag-decide na mali na talaga, 'di ba? Hindi ka makabitaw. So, ang hirap nun. And kasi all your life naniniwala kang tama ka eh, 'di ba? Tapos biglang magkakaroon ka ng mga thoughts na ganun, what if mali pala ako? So, it is fascinating yung mga ganong klaseng aspeto dun sa mga testimonies nila. And etong si Pards naman na to, sino ba to? Parang wala siya masyadong nakitang kakaiba eh. Ito, si KP. Maulan na gabi. Oh, ikaw maulan din ba sa iyo, KP? Ikaw ay magpayong sa loob ng bahay mo, KP. Teka. Anyway, so it's a little bit I was hoping mas spicy ang magiging Kibuloy trial, hindi man yung Senate inquiry, pero hindi eh. And as expected, lahat ng witnesses niya wala nang sinagot na tanong eh. Parang they just invoke their right to against self-incrimination. So they just tumahimik lang sila. Si Kibuloy, in fairness, may mga sinagot siya and dininay niya. Sinabi niya hindi totoo daw yung mga inaakusa sa kanya. And sinabi niya na kung may kaso kayo, isampan nyo lang, parang ganun. Pero yung ibang mga detalye, hindi na niya dinetalye. Ano na rin siya ng right against self-incrimination. Okay, so medyo bitin. Bitin. Pero tingnan natin kung magkakaroon pa ng Senate hearing eh. Come to think of it, parang yung kina-stress ni Kibuloy na nagtago pa siya, tapos ganun lang naman, pwede namang gawin niya na lang yung ginawa niya dito dati pa, 'di ba? Sana hindi na siya nasugod dun sa KOJC, 'di ba? Yung drama doon hindi na nangyari, 'di ba? Although may mga iba pa siyang kinakabahala doon kasi ang pinakang kinakatakot niya talaga yung yung i-extradite siya sa Amerika, 'di ba? So teka, so ito nag-submit siya ng COC for senator. Oo, nag-submit siya. Expected ko naman 'yon na pinayagan eh. Pinayagan naman siya. So, I don't know kung mananalo itong si Kibuloy, 'di ba? Pero ang isa pang interesting na sinabi dito sa hearing is yung claim ni Kibuloy na milyon-milyon, 8 million daw yung miyembro nila. Mas madami pa sila sa sa Iglesia ni Cristo. Ano ba yung Iglesia ni Cristo? Teka. Liturgies. Teka, ano natin ng Iglesia ni Cristo? INC members number. 7,000? Teka, parang hindi naman ganun yun. Teka. Congregation members, hindi. Members, 5 to 9 million. 'Di ba? Estimated worldwide. Pero ang claim ng KOJC, 8 million na raw sila, 7 to 8 million. 'Di ba? So almost kasing laki na yung iglesia. Pero sabi ni Risa Ontiveros, 8,000 lang daw. 'Di ba? Pero ang kala ko kasi totoo talaga yung 8 million kasi nagpatayo sila ng nung compound doon, yung ang sinasabi yung parang arena doon is the largest, kumbaga pinakamadaming seating capacity na arena sa buong Asia. 'Di ba? Tapos 55,000 ng ewan ko kung teka, tingnan natin. KOJC Arena. Tama ba? KOJC Arena capacity yan.
55,000 capacity. With the Kingdom having a capacity of 75,000, it is the largest indoor arena in the world. In the world pa pala, di ba? In the world. Tapos, 8,000 lang kayo. Hindi alog-alog kayo doon. Sino paano nila pinupuno to? Di ba? Ko naman, baka naman mas madami silang baka naman mas madami sila sa 8,000. Kasi itong arena nila, 75,000 yung yung capacity. Teka, tingnan natin yung pagkalaki-laki naman talaga. Teka. Image in new tab. Ayun, na-hit puta. Ano ba naman yan? Dito sa Facebook. Ito, napakalaki. Developing Philippines. Grabe, no? Medyo hindi ko masyadong feel yung design, yung mga kulay. Pero in terms of capacity, ang laki. Pwedeng mag-concert si Taylor Swift dito, di ba? Kaso KOJC yan ang may-ari niyan. No? So, halimbawa, kung 8,000 lang sila, katulad nung sinabi ni Risa Ontiveros at saka nung ang pangalan General? Si General Torre. Di itong lang na to. Yung gitna. yan lang yung mapupuno nila. Di ba? O kaya, dalawa nito siguro. Di ba? Itong tatlong to. Teka, lakayan natin to. Itong tatlong sigurong tatlong to, 8,000 na yan, hanggang dito. Di ba? So, paano napupunuin yan? Kung napupuno yan, kung makakahanap tayo ng puno na ganyan, ibig sabihin, mas madami sila sa 8,000. Feeling ko lang, Anyway, tingnan natin kung magkakaroon pa ng Wala, I don't think may binanggit na schedule for the next hearing about this. Pero kung gano'n na yun, kung yun na yun, sayang lang kumbaga parang walang kwenta yung pagtatago ni Kibuloy, 'di ba? Para dun lang na you went through all of that hassle, 'di ba? Ang dami mong inabala. Tapos tinanong ka lang naman, sumagot ka lang naman 'di ba? So, yun lang. Yun ang aking masasabi doon. Lipat na tayo sa ibang paksa. 'Di ba? Pero like, share, subscribe. Paalam.